Malabo raw mangyari ang hinihiling ng Kongreso na isuko ng MILF ang mga tauhan nilang sangkot sa engkwentro sa Mama Sapano para ipasa ang Bangsamoro Basic Law. Labag daw kasi ito sa ceasefire agreement nila sa gobyerno. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, mahihirapan daw talaga ang liderato ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na isuko yung kanilang mga tauhan kung halimbawa na makita ng Department of Justice na may kailangang kasuhan sa kanila. At sabi nitong si Chairman Iqbal ay maaaring mahihirapan silang maipaliwanag ito sa kanilang mga tauhan. Mahihirapan daw talagang isuko ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang kanilang mga tauhan na posibleng sangkot sa madugong engkwentro sa Mama Sapano. Ang pag-surrender ng mga tauhan ng MILF ay isa sa 3 kondisyong inilatag ng Kamara bago nila palusutin ang Bangsamoro Basic Law o BBL sa komite. Ayon kay MILF Chief Negotiator Mohaguer Iqbal, hindi simpleng usapin ang pagsuko ng kanilang mga tauhan lalo pat may pinirmahan silang ceasefire agreement sa gobyerno noong 1997 na nagsasaad na kung may paglabag dito ay ang kanya-kanyang panels ang bahal na magdisiplina o magparusa sa kanilang mga tauhan. Hindi raw nakalagay sa ceasefire agreement ang pagsusuko ng mga tauhan. At kung gagawin daw nila ito, mahihirapan daw ang liderato ng MILF na ipaliwanag ito sa kanilang mga miyembro. Lalo pat nanindigan ng MILF na engkwentro at hindi krimen ang nangyaring sagupaan sa Mama Sapano. I can be very considerate in terms of material, but in terms of principle, it will be very difficult for us. We will lose our face and we will lose our legitimacy. Dati nang sinabi ng Department of Justice na dapat ipatupad ang batas kahit pa may ceasefire agreement at kasuhan ang dapat kasuhan, pero sabi ni Iqbal, maaari naman daw litisin ng kaso sa Sharia Court o Islamic Law. Ang dalawang iba pang kondisyon maaaring gawin ng MILF sa ngalan na raw ng pag-usad ng usapang pangkapayapaan. Nag-aalala si Iqbal sa maaaring mangyari kung halimbawang hindi talaga makalusot ang BBL sa Kamara. Pag hindi nila ibigay, kahit naman nanahimik ang MILF, pero ang frustration napakataas. On the part of Our people. And then, hahalakhak yung mga radicals, yung IFF. Kasi nagkatotoo yung kanilang paniwala na tama yung kanilang paninindigan. But I'm still very hopeful na the BBL will get through. Sabi ni GPH Peace Panel Chair Professor Miriam Coronel Ferrer, hindi may iwasang may nagdududa kung may patutunguhan pa ang prosesong pangkapayapaan sa MILF, pero nananalig silang magtatagumpay pa ito. Lalo pat si Pangulong Noynoy Aquino na ang tumutulong na isulong ito. Pre, narinig mo yung ugong-ugong dyan? Na may mangyari pa ba dito? Aasa pa ba sila? Buti na lamang malakas pa rin ang tiwala nila sa presidente. Ipinagkibit balikat lamang ni Iqbal at Ferrer ang paraan ng pagtatanong ni Senador Alan Peter Cayetano sa pagdinig sa Senado. More than 4 decades, I have gone through all kinds of trials and tribulations. So I'm used to withstand all kinds of situations. I don't consider all those kind of questioning as offensive. It's something very educational on my part. Hindi ako sasabay sa kanya. Diba? So, okay lang yun. I mean, if we want an intelligent discussion dito sa lahat ng mga security issues na kinakarap ng bansa, I think ang mas magandang format niyan ay yung magkaroon ng maayos na presentasyon ng mga datos, ng mga analysis ang bawat isa, hindi yung question-answer format. Jessica, bagaman naantala pansamantala yung proseso sa pagpasa ng Bangsamoro Basic Law, tuloy naman yung ilang mga components katulad na lamang ng decommissioning o ito yung kusang loob na pagsusuko o pagbibigay ng armas ng MILF sa Independent Decommissioning Body. Mangyayari yung symbolic turnover na yan sa susunod na buwan na, Jessica. Joseph, potential deal breaker ba ito? Itong issue na ito na kapag hindi isinorender ng MILF yung mga sangkot sa engkwentro sa Mama Sapano ng mga miyembro nila, baka ito dito magkasubukan, ika nga. Medyo malakas na term yung deal breaker. Maaaring describe natin yan siguro na potential na naman na hurdle
no, for the BBL and for the peace process in general. Tinanong natin itong si Chairman Iqbal kanina, talagang, sir, paano kung pipilitin ng gobyerno to assert its right to enforce the laws, tapos kayo, yung sa principle naman ninyo, ay paano na tayo niyan? So parang ang attitude is, let's cross the bridge when we get there. Anyway, wala pa namang resulta ang investigasyon ng Department of Justice at ng NBI kung sino yun dapat managot doon. But it will be very difficult once we reach that point, Jessica. Pero judging by the body language at yung napaka-firm na pahayag ni Justice Secretary Laila De Lima dun sa mga hearing sa Senado on this matter, mukhang the government is determined to go after yung mga kung sino man yung mga bumarel o pumatay dun sa mga SAF commandos. Ang isa doon sa mga pinag-iisipan ng Department of Justice when we talked to Secretary De Lima during one of those hearings ay ano ba ang nature ng crime na nakomit? Kasi hindi naman to ordinaryo nagbakbakan. Nangyari yan sa konteksto ng isang peace agreement at isang ceasefire sa pagitan ng MILF at ng gobyerno. So baka merong complexion na maaaring i-consider ito na war crime. Doon sa aspeto na war crime, yung halimbawa na ilabas na kaso ng Department of Justice, war crime mas mabigat doon sa mga regular crimes. No? Ang sabi ng MILF ay baka doon may opening at hindi hindi isusuko sa Pilipinas yung kanilang mga tao kundi sa isang international criminal court, Jessica. Pero paano magkaroon ng war crime, may ceasefire? Tapos ang sinasabi ng gobyerno ng Pilipinas, this is a simple law enforcement procedure. Yung pag-serve ng warrant dun kay Marwan at kay Basit Usman. Medyo mahirap, alam mo kasi sanabi nga nitong si Chairman Ferrer, no, parang there are many, quoting itong isa sa senador, sa Senador Recto, there are many shades of gray doon sa issue. Hindi siya parang hindi masyadong accurate, no, kung sasabihin natin na it's just a law enforcement operation because it is happening in the context of a ceasefire agreement between the MILF and the government. So maraming kailangang himayin yung Department of Justice tungkol sa kung anong klaseng kaso, if we're looking for justice, anong kaso at sino yun dapat managot. This is a very complex issue that needs very complex answers as well, Jessica. It remains to be seen. Abangan. Maraming salamat sa iyo, Joseph Mora.